Ano nga ba ang mangyayari kapag may nangyari isang gabi sa isang labandera at sa amo nito nang hindi sinasadya? Paano kapag nalaman ng boss na nabuntis pala nito ang kanilang labandera o kasambahay? Panindigan kaya niya ang babae? Lalo na't mortal pa naman silang magkaaway. Alamin natin sa kwento natin ngayon. Tara, samahan niyo po kami hanggang sa dulo at paniguradong hindi po kayo magsisisi sa nakakakilig at makabagbag damdaming kwento nating ito. Simulan na natin. Anak, kailangan mo ba talagang umalis? Para sa inyo po ito, Nay, sabi ni Sabina. Pero kailangan ka namin, anak. Mas kailangan po natin ng pera. Hindi naman napigilan pa ng ginang ang anak nitong si Sabina sa plano nitong pagluwas sa Maynila upang doon magtrabaho. Marami silang utang na kailangang bayaran at hindi naman sapat ang kinikita nilang mag-ina. Sa pananahin ng damit, sumakto naman na bagong uwi ang kapitbahay nilang si Susan dahil na-stroke ang inay nito. Kailangan nito ng papalit sa kanya at si Sabina ang naisip niya dahil batid nitong kailangan ng dalaga ng pera. Tao po! Pagtawag ni Sabina sa harap ng malaking gate. Tinignan niya muli ang address na nakasulat sa papel upang masiguradong tamang lugar ang napuntahan niya. Ilang beses siyang tumawag ngunit walang nagbubukas. Napaawang ang bibig ng dalaga sa pagkamangha ng biglang bumukas ang gate kahit wala namang tao roon. Magic ba yun? Manghang tanong ni Sabina sa sarili. Napaigtad sa gulat ang dalaga nang makarinig ng malakas na busina. Sinundan niya ng tingin ang pinanggalingan noon. Nakita niyang lumabas sa bintana ang kalahati ng katawan ng isang matipunong lalaki. Natulala si Sabina sa angking kakisigan nito. Sabi nga ni Amiel, Miss, ano ba? Bulyaw nito na nagpabalik sa realidad sa babae. Tatabi ka ba o babanggain na kita? Mabilis na gumilid si Sabina upang padaanin ang sasakyan. Ang suplado naman ng isang yun, ani niya sa sarili pagkadaan nun. Nakita niya ang gwardyang papalapit. Kaya dali-dali nga siyang lumapit dito bago pa masaraduhan ng gate. Magandang araw po! Ako po si Sabina, yung kasambahay na pinadala ni Aling Susan. Pinakita niya ang ID. Sabi nga ng guard, tuloy po kayo. Pinaubayan nito kay Sabina ang daan. Manghang-mangha ang dalaga sa laki ng lugar. Bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ang kayamanan. Sinalubong sila ng mayordoma. At sabi nga nito, so ikaw pala ang pinalit. Ako nga po, ma'am. Ano ang pangalan mo ulit? Sabina po. Nag-umpisa na nga itong maglakad-lakad sa mahabang hallway at sumunod naman si Sabina rito upang makinig. Sa bahay na to, hindi pwede ang tatamad-tamad. May oras para sa trabaho at para sa pahinga. Binabayaran tayo ng tama kaya nararapat lamang din na magserbisyo tayo ng tama. Naiintindihan mo naman ang ibig kong sabihin, hindi ba? Naiintindihan ko po, sabi ni Sabina. Dalawa lamang ang ayaw na ayaw ni Madam. Una tamad, pangalawa, malikot ang kamay. Okay po, maya-maya lang ay pauwi na rin ang mag-asawa. O, nandiyan na pala sila. Sinalubong nito sa pinto ang mga amo. Magandang hapon po, ma'am, sir. Sagot naman ni Ma'am Celestine. May bago? Tanong ng ginang nang gumawi nga ang tingin sa dalaga. Let me guess. You're probably Sabina, am I right? Ako nga po, ma'am. Celestine. Hi po, Ma'am Celestine. Ano ka ba naman? Hindi mo pa alam ang pangalan ng amo natin? Disappointed na pabulong na sermon ng mayordoma. Pasensya na po. Sagot naman ng kanilang amo. Hayaan mo na, Cynthia. At ngumiti na ang ginang. Welcome sa bahay namin, iha. Ani nito sa dalaga bago nagpatuloy sa loob kasama ang asawa. Maiksi lamang ang sinabi ng ginang ngunit tumagos yon sa puso ng dalaga.
kapitbahay natin. Kay sarap pakinggan. Dinala ng mayordoma si Sabina sa maid's quarter upang ituro rito ang magiging tulugan niya at nang maipakilala na nga rin siya sa kanilang mga kasama. Naging magaan ang dibdib ng mga unang sandali niya sa bahay dahil bukod sa mababait at welcoming ang kanyang mga amo, mababait din ang kanyang mga katrabaho. Hindi na nga siya magtataka kung bakit tumagal ng ganoon katagal ang kanilang kapitbahay sa paninilbihan sa pamilyang to. Pagsapit ng gabi, ay tumulong si Sabina sa paghahanda ng hapunan. Naipaliwanag na nga rin sa kanya ni Miss Cynthia ang mga patakaran at ang kanyang magiging trabaho. Suot ang unipormeng pangkasambahay ay may ngiting dinala si Sabina, ang juice. Sa hapagkainan, "Juice po, ma'am, sir." Naglaho ang kanyang matamis na ngiti nang makitang binatang nanigaw sa kanya. Sa gate kanina kaya naman nagulat siya. Tanong tuloy ni Ma'am Celestine, "Iha, ito na po yung juice niyo, ma'am." Sinalina nito ang ginang pagkatapos ay sinunod ang kanyang sir. "Salamat." Sagot naman ni Sir Arnold. Mumiti lamang siya sa sir niya bago lumapit sa lalaking nanigaw sa kanya kanina. Ramdam pa rin niya ang takot na nangyari kanina kaya nanginig ang kanyang kamay at hindi sinasadyang natapon ng juice. "Ano ba?" Iritableng napatayo ang binata matapos mabuhusan. "Naku, pasensya na po, sir." Taranta nitong pinunasan ng damit ng Ginoo. "Hindi ka kasi nag-iingat. Amiel, hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa babae." Pangaral nga ng haligi ng tahanan. Hindi ito sumagot pero kita sa mata ang galit. Walang imik itong nagmarcha paalis sa hapag. Tinawag pa nga siya ng ama, ngunit hindi na ngayon lumingon pa. "Ang batang yun talaga." "Pasensya na po, sir." Sabi na nga lamang ni Sabina. "Hindi mo ginusto ang nangyari, iha. Hayaan mo yun." Pinunasan nga nito ang basa at dumiretso na nga sa kusina. Buong akala ni Sabina ay magiging madali ang pananatili niya roon, ngunit hindi pala dahil sa binatang nagngangalang Amiel. Sabi nga ng isang kasambahay na si Chichi, "Ayos ka lang ba? Narinig ko kanina na nasigawan ka ni Sir Amiel sa hapag. Pagpasensyahan mo na yun. Ganun lang talaga siya suplado. Arogante ka mo. Pasalamat siya, kailangan ko ng trabaho." Mukmok ni Sabina. "Mukhang hindi lang yung insidente kanina ang pinagmumulan ng galit mo ah. May nangyari pa bang iba?" Tanong nga ni Chichi. "Oo, sa gate kanina. Sinigaw-sigawan niya kaya ako roon. Kadarating ko lang at mas lalong hindi ko siya kilala. Tapos, sisigaw-sigawan niya ako na parang siya ang umiri sa akin. Sinong hindi maiinis, diba?" Pinag-cross niya ang mga braso. Hindi nga ako makapaniwalang anak siya nila Ma'am Celestine at Sir Arnold. Mababait at makatao naman ang mga magulang niya pero siya, ibang ugali. Napailing na nga lamang si Chichi. "Pagpasensyahan mo na lang. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, magtiis na lang tayo sa ugali na meron siya." Inilabas nga nito ang perang papel at pagmamalaking binilang yon. "Heto, ang kailangan natin." "San galing yan?" Tanong nga ni Sabina. "Eh di sa sahod ko. Kabibigay lang ni Madam kanina, kinsenas ngayon, hindi ba?" "Oo, pero nagulat ako kasi parang ang laking halaga naman yata yan." "Aba syempre, hindi madamot si Madam. Binigyan pa nga niya kami ng bonus kanina dahil nagustuhan niya ang trabaho namin. Kaya ikaw, kung gusto mo rin ng ganito, pagtiisan mo na lang ang ugali ni Sir Amiel. Ikaw rin kapag nag-resign ka rito at napunta roon sa kagaya ng amo ko dati na matapobre at madamot, nako kawawa ka." Kwento ni Chichi. "Sabagay, may punto ka naman. Magtitiis na lang ako kaysa makitang nagugutom sila inay sa probinsya. O heto, pang-load mo." Inabutan nga nito ng 100. "Salamat ah." "Wala yun." Madaling nagkasundo sina Sabina at Chichi. Nakaka-relate kasi sila sa isa't isa. Sabi nga ni Chichi, "Sab, bakit? Ikaw na nga ang magdala nitong kape kay Sir Amiel?" "Ha? Bakit ako pa? Dala-dala mo rin naman." CR na kasi ako. "Sige na, ikaw na." Tumakbo na nga ito.
pagkaabot ng tray kay Sabina. Walang ibang choice ang dalaga kundi ang dalhin iyon sa kanyang amo. Yung eksena pa sa hapagkainan noong isang gabi, ang huling kita nila. Hindi pa yun ganun katagal kaya sigurado siyang naaalala pa nito ang inisan nila. Wala ito kahapon kaya gumaan kahit papaano ang araw pero heto siya ulit ngayon at kailangang harapin ng babae. Naabutan nga ni Sabrina ang sir sa garden at nagla-laptop. Nakatalikod dito kaya nagawa pa nga niyang umirap sa hangin bago naglakad palapit dito. Kaya mo to, Sabina. Pagpapalakas nga niya ng loob at bumuga ng hangin. Good morning, sir. Here's your coffee po. Magiliw nito ang inilapag sa bilog na lamesa. Anong maganda sa umaga? Kung makikita kita. Masungit na tugon ng amo niyang may suot na specs at abala sa ginagawa sa laptop. E di pumikit ka. What? Napatingala tuloy sa kanyang binata. Sabi ko po inumin niyo na po kasi baka lumamig pa. Tinampot na nga ni Amiel ang tasa at sumimsim doon. Kulang sa tamis. Dadagdagan ko na lang po ng asukal. Pagkalipas nga ng ilang minuto, Sir, ito na po yung kape niyo. Hinawakan nito ang tasa. Malamig na. Sure ka ba na ipapainom mo pa sa akin to? Baka kahit lalamunan ko hindi mainitan. Pasensya na po ipagtitimpla ko na lang po kayo ng bago. Dinala nga niya muli ang tray na may tasa ng kape. Bakit kasi ang laki ng bahay nila masyado? Malamig tuloy. Nagtimpla nga ulit siya. Heto na po ang bagong timplang kape. Inis na nga siya. Sa pabalik-balik nga niya doon. Hindi biro ang nilalakad niya maihatid lang ang kape. Ramdam niya ang pawis na dumadaloy sa likuran at sa noo. Masyadong matamis. Gusto mo ba akong magka-diabetes? Napahugot si Sabina ng hangin upang pigilang sumabog ang sarili sa harapan ng kanyang sir. Ngumiti pa rin siya kahit gusto na nga niyang sapakin ang amo sa inis. Let me fix this, sir. Nakangiti at nagtitimpi nitong sambit bago yun muling kinuha. Tama lang naman po yung tamis ah. Ano bang sinasabi niya? Na nakaka-diabetes, tama lang naman yung timpla. Gigil na tinaktak ni Sabina ang 3 kutsarang kapeng puro, saka dinala ulit doon. Ang tagal naman. Ang pait. Abdo ba nilagay mo rito? Kasing pait ng ugali mo. Matapang na ngang sagot ni Sabina dito. Hindi na nga nakapagtimpi pa. The heck, miss? Hindi porket pinapasahod ako ng pamilya mo, ay may karapatan ka na ring paglaruan ako ha. Matapang na sabi ito. Nagmarcha na nga si Sabina pabalik sa loob. Naiwan naman si Amiel na tulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi nito lubos akalaing magagawa siyang sagutin ng bagong pasok na kasambahay. Sa tanang buhay niya ay ngayon lamang na may gumawa ng ganun sa kanya. Imbes na mainis ay tila ba natuwa pa ito sa nangyari. Buong akala ni Sabina ay tapos na ang pagpapahirap sa kanya ni Sir Amiel, ngunit nagkamali siya roon. Naging mas malala pa ang ginagawa nito sa kanya. Nandun yung uutusan siyang umakyat sa rooftop upang dalhin ang alak, tapos hindi niya roon matatagpuan ang amo. Natanaw na lamang nito si Amiel sa may pool na roon umiinom kasama ng mga kaibigan at pinagtatawanan siya. Walang araw na lumipas na hindi siya iniinis ng amo dahil sa pagiging mautos at arogante nito. Sa kabilang banda naman, si Amiel natutuwa sa nakikitang paghihirap ng dalaga. May kung anong nagbibigay sa kanya ng excitement sa tuwing nakikitang naiinis na nga si Sabina. Para bang nagkaroon siya ng pagkakalibangan sa tuwing nababagot siya sa bahay. Isang araw nga sabi muli ni Chichi, tawag ka ni Sir Amiel. Bakit daw? Ewan, basta umakyat ka raw sa kwarto niya. May iutos yata. Paniguradong iinisin na naman ako noon. Iling na nga lamang ni Sabina. At pagbibiro naman sa kanya ni Chichi, hayaan mo na pogi naman. Aanin ko naman ang kagwapuhan niya kung ang gaspang naman ang ugali niya. Sa halos 2 buwang paninilbihan niya sa pamilya Salveda ay napuno na nga siya ng inis sa anak ng kanyang amo. Kung hindi lang talaga niya kailangan ng pera para sa maintenance ng kanyang kapatid ay hindi siya magtsatsaga. Hello sir,
May paglilingkod po ba ako? Sa tagal ng pagtitiis niya, sa mga kalokohan nito, ay na-master na nga rin niya ang pakikipagplastikan dito. Come in. Ani nga ng lalaki na nakatayo sa balcony, patalikod sa kanya. Linisin mo ang kwarto ko. Utos nga nito. Okay po sir. Ano pang tinutunganga mo dyan? Maglinis ka na. Opo sir, ito na po. Mabigat ang katawang inimpis ni Sabina. Ang magulong higaan. Batid niyang nais lamang siyang pahirapan ng amo, kaya sino ba naman ang gaganahang magtrabaho? Nanigas siya sa kinatatayuan nang may maapakang kung anong malambot. Dinampot niya yun. Nang mapagtanto nga kung ano yon, bastos! Sigaw ng dalaga bago tumakbo palabas. Tawa lang naman ang tawa ang binata dahil tagumpay siya sa planong pang-iinis sa dalaga. Sa kabilang banda naman ay diring-diri si Sabina. Yun ang unang beses na nakakita nga siya ng ganon sa personal tapos may laman pa. Anyari sa'yo? Stress ka ata? Tanong nga sa kanya ng isa sa mga kasambahay pagkat labas nga niya ng kwarto ng kanyang sir. Wala to. Ngumiti nga siya sa katrabahong si Gina bago dumiretso sa banyo. Kahit kailan talaga, inis ng lalaking yun, sabi ni Sabina. Isang araw, ano nay, natanggap niyo na po ba yung perang pinadala ko? Oo anak, salamat ha, nabayaran ko na rin ang utang natin sa tindahan. Mamaya bababa ako sa bayan para mamili ng pang-isang linggo natin. Mabuti naman kung ganun nay. Yung kapatid ko po pala, kamusta? Heto nakikipaglaro sa mga pinsan niya. Ikumusta niyo na lang po ako sa kanya, sige nay, magtatrabaho pa ako. Pagkababa ng tawag, itinali ni Sabina ang buhok. Kinuha niya ang poolnet at dinala roon upang maglinis. Tuwing Sabado, siya kasi ang nakaschedule sa paglilinis dito. Maganda ang mood ng dalaga dahil bukod sa bagong sahod, ay isang linggo rin siyang nakapag-detox sa stress dahil wala ang kanyang Sir Amiel. Ayon sa kanyang narinig, ay may binubuo itong malaking project sa Batangas kaya nagstay in muna roon. Mabuti yun para hindi siya palaging naiinis. Mas tahimik kasi ang buhay niya kapag wala ito. Kahit na 2 beses lang ito kung umuwi rito, ay pakiramdam niya, sira pa rin ang buong isang linggo niya. Sabina! Tawag ni Chichi sa kaibigan. O bakit? Nakita mo ba yung cellphone ko? Tanong ni Chichi. Niligay ko sa drawer sa gilid ng kama natin. Nakatulugan mo na kasi kagabi eh. Sige, tignan ko, salamat ah. After pala niyan. Pasok ka na, nakaluto na si Manang ng merienda. Tumango na nga ang dalaga. Pero nagpatuloy pa rin sa ginagawa. Pilit na inaabot ni Sabina ang dumi sa bandang gitna ng pool at sa dulo lamang ng hawakan ng kanyang hawak ay aksidente niyang nabitawan yun. Lumuhod si Sabina sa labi ng pool upang abutin ang net, ngunit hindi sapat ang haba ng kanyang braso. Sa pagsusumikap na makuha yun, nawalan siya ng balanse at kaagad na nahulog sa tubig. Nagsisigaw nga siya ng tulong ngunit walang tao sa paligid upang siya'y saklolohan. Hindi siya marunong lumangoy. Kahit anong gawin niya, ay hindi niya mapalutang ang sarili. Buong akala niya katapusan na niya. Ngunit may kung sinong tumalon sa tubig at sinalba siya mula sa pagkalunod. Inihiga nito ang dalaga sa Bermuda at pilit na ginigising ngunit hindi na ito nagre-respond. Napamura si Amiel sa isipan. Habang pinagmamasa ng dalagang walang malay, binigyan niya ng CPR ang dalaga hanggang sa magkamalay ito at isuka ang tubig na nainom. Nang magmulagat nga, si Sabina ay nakita niya ang nag-aalalang muka ng kanyang sir. Napaiyak siya sa sobrang takot sa nangyari at walang ano-anong niyakap ang binata. Akala ko mamamatay na ako. Naiiyak na sabi nito. Panandali ang nanigas si Amiel sa ginawa ng dalaga ngunit sa huli ay niyakap niya rin ito pabalik. Dinig na dinig niya ang mga iyak ni Sabina at ramdam na ramdam din niya ang malakas na kabog ng dibdib nito buhat sa nangyaring aksidente kanina. You're fine now. Don't worry. Nanatili sila sa ganoong posisyon
hanggang sa makakalmang dalaga. Inalalayan niya itong tumayo at pinaupo sa garden table kung saan niya pinagtripan sa kape ang dalaga. Hindi niya mabatid kung bakit sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng awa at pag-aalala sa dalaga. Dati-rati naman ay natutuwa siya kapag nakikitang nahihirapan ito. Sir Amiel, nakauwi ka na? Teka, basang-basa po kayo? Bungad nga ni Chichi nang makita sila. Pahingi ng isang basong tubig at walya, Chichi. Ito na po, sir. Walang imik na tinanggap yun ni Amiel at bumalik sa may garden kung saan niya iniwan si Sabina. Here. Salamat. Tila nanlulumo na sabi ni Sabina. Napatigil si Sabina sa pag-inom nang tuyuin ni Amiel ang buhok niya gamit ang tuwalyang dala nito. Ano pong ginagawa mo? I'm drying your hair. Isn't it obvious? Pero po kasi, just drink your water and shut up. Hindi na nakaimik pa ang dalaga at hinayaan na nga lang ito sa nais nitong gawin. May kung anong comfort siyang naramdaman. Habang ginagawa yun ng sir niya, hindi siya sanay na mabait ito sa kanya. Mas gusto niya pa rin yung nag-aaway sila. Pumasok ka na sa loob at magpalit ng damit, baka magkasakit ka. Masuyong sabi ni Amiel. Sobrang lakas naman ang kabog ng dibdib ni Sabina. Tumayo ito at pumihit paharap sa amo. Pinagmasdan niya ito mula paa hanggang ulo. Basang-basa rin ang suot nito at tumutulo pa nga ang tubig galing sa buhok. Hindi siya makapaniwala na mas inuna siya nito kaysa sa sarili. Sa isip-isip pa nga ni Sabina. Ang hot niya sa wet look niya ngayon. Pero napailing na nga lamang siya. Kayo rin po, salamat. Yumuko muna si Sabina bago naglakad pabalik sa loob ng bahay. Anong nangyari? Tanong ng kaibigang si Chichi. Tara na sa loob. Hinatak na nga ni Sabina ang kaibigan papasok. Ano ba kasing nangyari? Tanong muli ni Chichi. Nalunod ako kanina. Sagot nga ni Sabina habang nagtutuyo ng buhok sa harapan ng salamin. Ano? Nalunod ka? Gulat na napatayo si Chichi mula sa higaan. Paano nalunod? Naguguluhan nitong tanong at doon isinalaysay ng dalaga ang nangyari ng detalyado. Walang labis, walang kulang. Ay, sabi sa'yo may tinatago ring pagkamabait yung si Sir Pogi. Napailing lang naman si Sabina. Ginawa niya lang yun para hindi siya makonsensya na pinanood niya na malunod lang ako. Akala ko ba sabi mo walang konsensyang isang yun? Hindi siya agad nakaimik sa sinabi ng kaibigan. Basta, naglagay nga siya ng lip tint. Sigurado naman ako na bukas makalawa, ang balik din kami sa dati. What if palagi kanyang pinagtitripan kasi may lihim pala siyang kagustuhan sa'yo? Maraming ganyan sa akin noon nung nag-aaral pa lang ako. Sabi nga ni Chichi, masama lang talaga ang ugali niya kaya siya ganun. Pero what if nga? Walang what if dahil hindi yun mangyayari. Para kaming tubig at mantika na malabong magkasundo. Mabuti pa, tara na sa baba nang makapagmerienda na. Naku, oo nga pala. Isang araw habang nag-grocery si Sabina. Hala, sorry po. Paghingi niya ng paumanhin sa lalaking nabangga niya, ang cart. Nasa grocery siya ngayon dahil siya ang naka-assign sa pamamalengke. No worries. Ngumiti sa kanya ang lalaki bago ito lumiko sa kabilang aisle. Nagpatuloy si Sabina sa paghahanap ng mga kailangang bilihin na nasa listahan. Tissue? Sabi nga niya. Tumingkayad siya at sinubukang abutin, ngunit bigo siya. Isang kamay ang walang kahirap-hirap na umabot noon. Salamat, sabi ni Sabina sa lalaking nag-abot nun sa kanya. Teka, ikaw yung kanina hindi ba? Yes? Sabay ngumiti nga ang lalaki. Ang gwapo. Sa isip-isip ni Sabina. What? Wala po. May bibilhin ka pa ba? Tanong ni Aldrin. Opo pero konti na lang naman. Tara sabay na tayo. Magaan ang loob niya sa lalaki kaya naman pumayag nga siyang mamili kasama nito. Nang mabayaran ang mga yun, ay tinulungan pa nga siya nito na ipagbuhat ng mga pinamili niya. Ipinasok nito sa likod ng sasakyan ng mga pinamili. Naku, salamat sabi ni Sabina. Walang anuman.
Isusunod na ng staff ng mall yung iba. Pinunas nito ang kamay sa pantalon bago inabot sa kanya. By the way, I'm Aldrin. Sabina. Bakit? May dumi ba sa mukha ko? Biro nito nang mapansing nakatitig sa kanya ang dalaga. Parang napasong binitawan ni Sabina ang kamay nito at nag-iwas ng tingin dahil sa hiya. You look familiar. Parang nakita na kita dati. Malawak ang mundo at overpopulated ng mga tao. Hindi malabong may makamukha tayo. Anyway, I have to go. It's nice meeting you, Sabina. Tinapik pa nga ang balikat nito. Nag-blush pa nga si Sabina. Pagkarating nga niya, anong meron? Nagugulhang tanong ni Sabina. Nakatatapos lang magpaikot ng mga damit sa washing machine. Sa laundry area na nga siya dumiretso kanina pagkagising. Bakit parang abalang-abala yata kayo? Parating kasi yung panganay na anak nila Mama at Sir. May anak pa pala silang isa? Tumango si Gina. Oo, pogi rin. Parang si Sir Amiel. Singit ng isa pa. Kahit hindi pogi basta hindi niya kaugali. Sabina, ikaw nang magdala nitong juice nila, Sir. Ako po, Manang? Oo, ikaw na. Nagluluto pa kami, oh. Sige po. Nasa balcony sila ngayon. Dinala ni Sabina ang tray na may lamang 2 baso ng juice at mukhang nandito rin ngayon ang Sir Amiel niya. Sana naman wala siyang gawing nakakainis sa harap ng kapatid niya. Akala niya talaga ay okay na sila pero noong isang araw lang ay may ginawa na naman itong nakakainis kay Sabina. Napatigil siya sa paglalakad nang maalala ang isang bagay. Ilang segundo siyang napatitig sa juice. Baka mamaya pagtripan na naman ako ng isang yun tulad ng ginawa niya sa kape. Sabihin ba namang matabang o hindi naman kaya kulang sa yelo? Hays! Baka mabuhos ko to sa kanya eh. Pagkausap nga niya sa sarili bago nagpatuloy sa paglalakad. Natanaw niya ang 2 lalaking nag-uusap sa lamesa. Lumapit siya sa mga ito, dala ang inumin. Sir, ito na po yung... Natigilan nga siya nang makitang pamilyar na lalaki. Sabina? Kunot noong tanong nito. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Amiel sa dalawa. Magkakilala kayo? Takang tanong ni Amiel. Yes, I know her. Siya yung magandang babaeng kinukwento ko sa'yo. Hindi maiwasan ni Sabina ang kiligin dahil sa narinig na papuri. Kinilig ka naman dyan. Masungit na basag ni Amiel sa kanya. Amin na nga yan. Tumayo ito at kinuha ang kanyang dala. Bumalik ka na sa loob. Pagsusungit nga nito. Lumingon pa nga si Sabina bago pumasok sa loob ng bahay. Nakatingin din pala si Aldrin sa kanya. Nakangiti itong kumaway sa dalaga. Ngumiti rin si Sabina at tumango bago nagpatuloy sa loob. Nang harapin ni Aldrin ang kapatid, ay nahuli nito ang malamig nitong tingin. What's with that look, little bro? Do you like her? Diretsahang tanong na kinagulat ng kapatid. Kasambahay natin siya, particularly labandera. Yun ang ginagawa niya dito dahil wala naman siyang ibang alam gawin, pati pagtitimpla ng kape at saka juice. Parang hindi niya alam. Kaya yun, ang parating nakatoka sa kanya, paglalaba, labandera natin siya, tandaan mo yan. Masungit na sabi nito. Napakunot noo tuloy si Aldrin. What? Anong sinasabi mo? Napatawa tuloy siya. Uminom sa kanyang glass. Akin siya. Biglang sabi ni Amiel, possessively, that made his brother stop from drinking. Teka, tama ba yung narinig ko? Pagkatapos mo siyang lait-laitin at sabihing labandera lang siya, sasabihin mo sa akin, sayo siya. Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Wow, easy ka lang, dude. Tinignan nito ang kapatid na tila wala na sa mood. So you like her. Or kasambahay/labandera. Ha? Wala naman akong sinabing gusto ko siya. Sabi nga ni Amiel. But you claimed her, dude. Possessively. Ang sabi mo, akin siya. Ginaya pa nga ang kapatid na si Amiel. Ang gusto ko lang, paglaruan siya. Ako lang ang pwedeng magpahirap sa kanya, kuya. Pagbabanta ni Amiel. Saan? Sa kama? Biro pa nga ni Aldrin. She's not that kind of girl. Sabi naman ni Amiel. Napatango si Aldrin. I know. Kaya nga sa oras na malaman ko na sinaktan mo ang damdamin niya,
Inilapit nito ang muka sa kapatid. Pakakasalan ko siya. Mauna muna ang burol mo bago ang kasal. Nagtawanan silang dalawa. Pagkatapos, sanay na nga silang dalawa sa ganoong biruan nila. Dalawa lamang silang magkapatid at pareho pang lalaki, kaya malapit na malapit talaga sila sa isa't isa. Tanong nga ni Chichi habang magkachismisan sila ni Sabina. Anong masasabi mo kay Sir Aldrin? Pogi, no? Tanong nga nito. Kilala ko na pala siya, sabi ni Sabina. Napakunot na utuloy si Chichi. Talaga? Paano naman? Siya pala yung maginoong lalaking kinukwento ko noong nakaraan. OMG! Siya nga! Tumangutango si Sabina. Ang layo nilang dalawa. Ganun talaga minsan ng magkapatid. Magkaibang personality. Pero, di ba okay naman na kayo ni Sir Amiel? Di ba niligtas ka naman niya sa pagkalunod? Tumango si Sabina. Sa bagay, tinignan ang oras. 11:00 na, nagchichismisan pa tayo. Matulog na nga tayo. Sahod day nga nila ng isang araw. Kaya naman nangungulit itong si Chichi. Sumama ka na kasi. Aya nga ni Chichi sa babae. Oo nga, Sabina. Bagong sahod naman tayo sa ka-day off naman natin bukas ha. Sang-ayon ni Gina, nakasama rin nila sa bahay. Pero kasi, minsan lang to, ano ka ba? Kanina pa nga kinukulit si Sabina ng mga kaibigan na mag-bar. Wala ang kanilang amo dahil nasa business trip sa Hong Kong ang mag-asawa. Sige na nga, pagpayag nga ni Sabina dahil batid niyang hindi siya titigilan ng mga to. Pagsapit ng gabi, gumayak na nga sila. Para roon, pinahiraman siya ni Chichi ng damit dahil hindi nito gusto ang mga damit na nais sana niyang suotin. Masyadong makaluma at makadalagang Filipina. Hindi na babagay sa ganung lugar. Sabi pa nga ni Chichi, sana makahanap tayo ng poging madatong para sulit ang punta. Kinikilig nga na sambit nito na sinang-ayunan naman ni Gina. Umakyat sila sa taas kung nasaan ang kanilang pinareserve na lamesa. Excited nang pumarty yung dalawa habang si Sabina palingalinga sa paligid. Hindi sanay sa ganong klaseng lugar. Grabe, ang ganda rito, lakas makasosyal. Sabi sa'yo eh, panggagatong pa nga ni Chichi. Lumapit ang waiter na kaibigan ni Chichi na siyang dahilan kung bakit nakapasok sila sa ganito kamahal na bar. Anong drinks nyo? Tanong ng lalaki. Kahit ano, basta yung siguradong malalasing mo kami. Iba ka talaga, Chichi. Kantsaw ni Gina sa kaibigan. Sagot naman ng waiter. Sige, ako nang bahala. Salamat sa libreng table. Nagkwentuhan lang yung tatlo habang naghihintay sa order nilang inumin. Nagpicture-picture din sila bilang souvenir. Minsan lamang yon kaya kailangan nilang sulitin. Nang dumating ang inumin ay nag-umpisa na nga si Chichi na magpaikot ng tagay. Nagulat pa nga si Sabina dahil hindi niya alam na sa likod ng cute na pangalan ng kanyang kaibigan ay isang babaeng manginginom. Cheers! Itinaas pa nga nito ang baso. Grabe, sobrang sulit ang punta natin ng daming pogi. Ikaw, Sabina, may naspatan ka na ba? Tanong nito sa kaibigang nakatingin sa dance floor sa baba. Humarap ito sa kanya at nilapag ang baso sa lamesa. Sagot naman ni Sabina, wala eh, hindi ako interesado. Nagpatuloy sila sa inuman hanggang sa magkalasingan. Hindi siya sanay uminom, kaya paunti-unti lang siya. Tumayo ang dalawa na ikinapagtaka niya. Sab, sayaw lang kami ni Gina sa baba, ayaw mo pa talagang sumama? Hindi na, lasing na. Ano ka ba? Hindi pa, ano, sama ka? Kayo na lang muna. Tugon ni Sabina. Uminom na nga lamang si Sabina at namulutan. Masyadong masarap ang pagkakaluto sa inihaw na manok para ito'y kanyang hindian. Nang makaramdam ng pagkaihi ay tumayo na nga siya upang magpunta sa restroom. Bumaba siya at nagpalingalinga sa paligid. Excuse me? Saan ang restroom? Tanong niya sa nakasalubong. Itinuro naman nito. Okay, thanks. Sinundan ni Sabina ang direksyong tinuro. Lasing, na napangiti ang dalaga ng matanawang pintuan. Matapos gumamit ay bumalik na nga siya sa dance floor. Nakihalo siya sa mga tao't nakisabay sa saya nila. Pakiramdam niya ay lumulutang siya.
Marahil ay dala ng matinding kalasingan, lalo pat hindi naman siya sanay sa inuman. Nabuburyo na nga rin siya sa table nila sa taas kaya pinili na nga lamang niyang manatili sa dance floor. Drinks? Alok ng isang lalaki. Walang alinlangan naman niyang tinanggap yun. Nagpakalasing siya at binigyan ng oras na maging masaya ang sarili. Hindi na niya halos alam ang nangyayari. Nanlalabo na nga rin ang mga mata niya. Nang magising kinaumagahan, ay natagpuan niya ang sariling nakahiga sa kama. Katabi ang isang lalaki. Napasabunot na nga lamang siya sa sarili niyang mga buhok. Sabina, ano ba tong katanghang ginawa mo? Pagkausap niya sa sarili, naupo siya sa kama at sinubukang alalahanin ang nangyari. Ngunit masyado yung malabo. Hindi niya halos maalala ang mga nangyari kagabi dahil sa labis na kalasingan. Ngunit, isa lamang ang alam niya. Ginusto niya ang nangyari. Pumihit paharap sa kanya ang lalaki na nakasiping niya kagabi at ganoon na lamang ang gulat ni Sabina nang makilala ito. Sir Amiel? Bulalas niya sa isipan. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya habang pinagmamasdan ng binata. Mahimbing ang tulog nito at napakapayapa ng muka. Ito ang unang beses na napagmasdan niya ito. Mukhang tama nga ang sinasabi nila, Chichi at China, na gwapo ang kanilang amo. Pero teka, bakit ko ba naiisip to? Huwag mong sabihin may epekto yung nangyari sa amin kagabi kaya mukhang gwapo na para sa akin ang unggoy na to. Sa isip-isip nga ni Sabina. Paano na yan? Paano kapag nalaman niya na naka one night stand niya yung kasambahay/labandera nila? Ano ba tong ginawa mo, Sabina? Pagmumukmuk nga niya. Alam naman niya yon, ngunit hindi lamang niya maamin sa sarili na pogi talaga ang amo niya dahil madalas iniinis siya nito. Nag-init ang mukha niya nang makita ang mga labi nito at maalala kung ano ang sinamba kagabi. Sinamantala ni Sabina na natutulog ito upang makaalis kaagad sa kondo ng amo dahil na rin sa hiya. Kinaumagahan nga. Sa mansyon? Hoy, san ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Chichi. Salubong sa kanya ng kaibigan pagka-uwi. Sagot naman ni Sabina. Ha? Tumambay lang ako sa convenience store para magtanggal ng hangover kaso nakatulog ako eh. Kagigising ko lang kaya sige, akit na muna ako para makapagpalit. Grabe ka talaga sa amin. Hoy, umamin ka na. Nakapag one night stand ka no? Pakiramdam naman ni Sabina na hulog ang puso niya dahil sa sinabi ni Chichi. Ha? Naku hindi ah. Tumawa siyang pilit. Kayo talaga? Bihis na muna ako. Pagkasara ng pinto ng banyo, napasandal siya roon at napabuntong hininga. Diyos ko Sabina, ano ba tong ginawa mo? Sa dinami-dami ba naman ng lalaki, bakit si Sir Amiel pa? Sermon niya sa sarili, sa harapan ng salamin. Pero nung makita nga niya ang kabuuan ng sarili, naalala na naman niya ang nangyari kagabi, kung paano naging masuyo ang pag-iisa ng katawan nila ng kanyang amo. Napailing na nga lamang siya. Naligo siya at pagkatapos ay natulog dahil wala naman siyang trabaho para sa araw na yon. Pagod at masakit ang kanyang katawan, lalo na ang pagitan ng kanyang hita. Kanina pa niya yun tinitiis. Wag lang mahalata ng iba na nahihirapan siyang lumakad. Hindi niya nga alam kung paano niya yun nakaya. Samantala nagising si Sabina nang masakit ang ulo isang araw. Naramdaman niya rin ang palad na nakapatong sa noo niya. Nagmulat siya at bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ng kaibigan. Sabina, nilalagnat ka. Hindi nakaimik si Sabina. Hindi makapaniwala, nalalagnatin siya sa nangyari kagabi. Kunon ba siya kalaki? Sabi pa nga nito sa sarili. Hoy, may masakit ba sa'yo? Takang tanong ni Chichi. Gusto niya sanang sabihin na masakit ang pagitan ng kanyang hita. Ngunit hindi naman yun maaari. Walang kahit sino ang pwedeng makaalamang tungkol doon. Lalo pat si Amiel Salvedo lang naman na kanilang amo ang kanyang nakatalik. Sab, tanong muli ni Chichi. Ha? Yung ulo ko lang ang masakit. Nasobrahan yata ako sa alak.
O eto na, palangganang may bimpo at tubig. Pumasok na si Gina. Sayang te, nilagnat ka. Magsiswimming pa naman sana tayo, may ihaw-ihaw at painom din kasi mamayang gabi. Kayo na lang. Nanghihina na sagot ni Sabina. Sayang kasi pumayag pa naman si Madam na mag-inuman dito at kahit tanghaliin daw ng gising bukas. Para naman daw may happy-happy. Pero sa bagay, may next time pa naman. Pinunasan siya ng kaibigan pagkatapos ay ipinatong nito ang bimpo sa noo niya. Magpahinga ka na lang muna dyan, day off naman natin. Dalhan ka na lang namin ng pagkain kapag nakaluto na. Sige, salamat. Pagkalabas ng kaibigan ay napatitig na lamang si Sabina sa deck sa taas niya. Sinusubukan niyang alalahanin ang nangyari, ngunit sumasakit lamang ang ulo niya. Sa huli ay natulog na nga lamang siya upang makapagpahinga. Nagkasiyahan na nga sila sa mansyon. Sabi nga ni Kuya Samuel na driver, Sir Amiel, tagay po muna. Aya nga nito. Hapon na at nag-umpisa na nga ang painom. Lumapit si Amiel, nakadarating lang at nakitagay. Iginala nito ang mata sa paligid. Tila ba may hinahanap? Napansin naman kaagad yun ni Chichi. May hinahanap ka po ba, sir? Oo. Asan nga pala si Sabina? Bakit parang hindi niyo yata kasama rito? Hay naku sir, nasa kwarto po eh. Nagpapahinga. Napakunot noo si Amiel. Nagpapahinga? Tumango naman si Gina. Nilalagnat po kasi sir. Singit naman niya. Sir, tawag nito nang biglang lumalim ang iniisip ni Amiel. Hindi siya sinagot nito at pumanhik na lang sa loob upang i-check ang dalaga. Narinig ni Sabina ang pagbukas ng pinto. Akala niya ay sila Chichi yun, nadadalhan siya ng pagkain ngunit laking gulat niya nang makita si Sir Amiel. Kaagad siyang bumangon at naupo sa kama. Anong ginagawa mo po rito? Tanong niya kay Amiel. Nilalagnat ka raw. Hindi po ba obvious? Pabalang nga na sagot ni Sabina. Naupo ito sa gilid ng kama at walang ano-anong sinalatang noo ng babae na ikinagulat naman ni Sabina at medyo ikinalayo ng kanyang katawan. Ang init mo ah. Ilang buwan ka na rito. Hindi ka naman nagkasakit ng ganyan. Ano ba kasing ginawa mo? Tila nag-aalalang tanong ni Amiel. Hindi mo alam? Napakunot noo ang lalaki. Hindi ko alam ang ano. Mukhang tulad ko kagabi. Hindi niya rin alam na ako yung nakasiping niya. Lasing kami pareho at masyadong madilim kagabi nang mangyari yon. Pareho kaming wala sa sarili. Kung hindi ko pa nga siya nakita kaninang umaga, ay hindi ko siya makikilala. Sab, pagputol nga nito sa iniisip ng babae. Wala po sir. Lagnat lang po to. Mas mabuti nang hindi niya alam. Sa isip-isip nga nito. Teka, lumaki ka ba? Nagpantig ang tenga ng dalaga sa narinig. Hanggang dito ba naman aasarin mo ko? Galit nga nitong sabi. Anong gusto mong kainin? Nagulat nga siya sa naging tanong ng lalaki. Akala niya kasi ay makikipagbangayan pa nga ito sa kanya, ngunit hindi ganun ang nangyari. Sige ako nang bahala. Mahiga ka na muna dyan at magpahinga. Hanggang makalabas si Amiel, tulala pa rin siya. Naninibago siya sa paraan ng pakikitungo nito. Masyado ring kalmado ang boses ng binata at mahinahon kung siya ay kausapin. Hindi siya sanay na ganoon ito sa kanya. Kumain ka na. Ngumanga naman si Sabina nang subuan ng binata. Ako na lang kasi. Kaya ko naman eh. Ako ang boss mo. Ako masusunod. Day off ko. Sabi naman ni Sabina. Kumain ka na nga lang. O sige na nga na. Busog na ako. Anong busog? Ni hindi mo pa nga nakakalahati yung sopas. Ubusin mo to. Pinanood lang ni Sabina si Amiel sa paghalo ng sopas na nasa bowl. Masarap yon ngunit hindi lang talaga maganda ang kanyang panlasa. Matapos kumain ay pinainom naman siya nito ng gamot. Alagang-alaga siya na parang siya ang amo sa kanilang dalawa. Tanong naman ni Sabina bigla, bakit mo ba ginagawa to? Tanong niya tapos siyang kumuta ng binata. Nag-iwas naman ang tingin sa Amiel at hindi kaagad nakasagot. Nakita niya rin na napalunok ito bago binasa ang labi. Pero biglang sabi ni Amiel, kasi gusto kita. Medyo nahihiya pa nga nitong sabi.
Ano? Tanong bigla ni Sabina. Gusto pa kitang pahirapan, kaya hindi ka pwedeng magkasakit. Mabilis itong tumayo, kaya magpagaling ka na Sabina dahil hindi pa ako tapos sa pagpapahirap sa'yo. Nakaka-boring kaya, nang walang kabangayan. Nagkasakit ka pa kasi, hindi tuloy kita mapagtripan. Ako pa talagang sinisi mo, kasalanan mo to kasi ang laki mo. Biglang sabi ni Sabina at mukhang hindi napigilan ng sarili. Napamulat tuloy ng mata si Amiel. What? Para siyang nabuhusan ng tubig nang mapagtantungan ni Sabina ang sinabi. Ha? May sinabi ba ako? Wala. Sige na nga, lumabas ka na. Salamat sa sopas. Magpagaling ka. Mahinahong sambit ng binata pero may diin. At hinaplos pa nga nito ang mukha ni Sabina. Wala sa sariling hinawakan ni Sabina ang parte ng mukhang hinaplos nito nang magsara ang pinto. Nag-aalala ba siya sa akin? Hindi makapaniwalang tanong nito sa sarili habang nakatulala sa kawalan. Sinampal naman niya kaagad ang sarili nang maalala ang isang bagay. Ano ba, Sabina? Si Sir Amiel nag-aalala sa'yo? Asa ka? Walang ganun. Gusto ka lang niyang pahirapan ulit kaya gusto ka niyang gumaling agad para mayroon na siyang pagtitripan at susungitan. Sumimangot nga siya nang maalala ang nangyari kanina. Hays, makatulog na nga lang. Isang araw nga. Ano? Buntis ka? Gulat na tanong ni Chichi nang makita siyang nagsusuka sa lababo. Kinabahan siya sa narinig. Ngunit mas pinili nga na iwaksi ni Sabina ang negatibong tumatakbo sa isipan. Ha? Hindi May nakain lang ako na hindi gusto ng tiyan ko. Ganun ba? Pero parang hindi ganyan yun eh. Sa bagay, wala ka namang nobyo, kaya malabo na mabuntis ka. Napasandal na nga lamang si Sabina sa lababo pagkaalis ni Chichi. Unti-unti siyang nilamon ng takot dahil batid niyang may posibilidad nga na tamang sinasabi ni Chichi lalo pa at may nangyari sa kanila ni Sir Amiel na wala namang kahit na anong proteksyon. Huwag naman po sana, dasal niya sa itaas. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung sakaling nagtatalang tao nga siya. Batid niyang hindi pa siya handa para roon. Sinubukan ni Sabinang libangin ang sarili sa trabaho upang mawala yon sa kanyang isipan. Sabi ni Sabina, ireg ka lang, kaya ka delay. Pangungumbinse sa sarili. Dumaan pa ang mga araw at linggo, pero hindi pa rin siya dinadatnan. Tumadalas na rin ang mga morning sickness niya. Madalas niyang idahilan na pagod lang sa trabaho, ngunit maging siya ay pagod na ring lokohin ng sarili para lang panandali ang makampante. Kaya mo to, Sabina. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa nakasarang takip ng bowl. Nandito siya sa mall ngayon dahil day off niya. Hindi na nga siya pinatatahimik ng mga sintomas, kaya pinili niyang humanap na ng sagot sa kanyang katanungan nang sa ganon ay matapos na ang kanyang pag-iisip. Hawak na nga niya sa kamay ang pregnancy test kit na ginamit. Nabili niya ito sa isa sa mga drugstores dito sa loob ng mall. Nanginginig ang mga kamay niyang tinignan yon. Tumulo ang kanyang luha nang makita ang 2 pulang linya. Buntis ako. Halo-halo ang nararamdaman niya. Saya, excitement, kaba, ngunit mas nangibabaw ang takot dahil batid niyang lalaki ang anak niyang walang kinikilalang ama. Hindi nga alam ni Amiel na may nangyari sa kanila, kaya paano siya paniniwalaan nito na may anak sila at kung maniwala man ano nang mangyayari? Pananagutan ba niya ito? Matatanggap ba siya ng pamilya, Salvedo? Paano kung kunin sa kanyang bata? Takot ang nangibabaw sa dalaga kaya sa huli ay mas pinili nitong itago sa binatang tungkol dito. Ano? Talagang buntis ka nga? Boses mo ang lakas. Sigaw ni Sabina sabay kurot kay Chichi. Pero sinong ama? Wala ka namang naipakilala o nabanggit man lang sa amin na may nobyo ka. Parang biglaan naman yata. Hindi na importante yon. Ang mahalaga, ako ang mami niya at hindi ko siya pababayaan. Sinabi ko to sa'yo kasi may tiwala ako sa'yo. Saka alam ko naman na noon mo pa ako pinagdududahan eh. Ang weird mo kasi. Please, Chichi, wala muna sanang makaalam ng tungkol dito ah. Ayokong matanggal sa trabaho. Alam mo naman na kailangan ko ng pera, hindi ba? Lalo ngayon na manganganak pa ako. Tumango si Chichi. Makakaasa ka. Halika nga rito. Yakapin ko kayo ni baby. Nagyakapan nga ang magkaibigan.
Sa ilang buwan niyang paninilbihan doon ay naging malalim na nga rin ang kanilang pagkakaibigan. Naitago ni Sabina ang unang 2 buwan ng pagbubuntis niya. Walang ibang nakakaalam ng tungkol doon kundi sina Chichi at Gina. Palaging nandyan ang dalawa upang alalayan siya sa mga mabibigat na gawain. Sabi nga ni Gina, "Ako na dyan sa vacuum. Punasan mo na lang yung mesa." Ani nga nito, "Salamat." Kinuha nito ang basahang pamunas at nagtungo na nga sa mahabang dining table. "Sabina, ikaw po pala Sir Aldrin. Ano pong gusto niyong inumin o kainin?" "Apple juice na lang." "Sige po, ipagtitimpla ko po kayo, pakihintay na lang." Matapos magtimpla, ay inihain na nga niya sa lamesa. Hinainan niya rin ng lasagna ang amo. "Ang bango sinong nagluto?" "Ako po." "Nag-request po kasi Sir Amiel ng lasagna kanina." "Asan si Amiel?" Takang tanong ni Aldrin. "Nasa taas po siya, hindi pa nga po bumababa eh." "Ganun ba?" Sumandok na nga ang lalaki ng lasagna. "Lasagna ko yan." Sigaw ng pamilyar na boses na nagpatigil dito sa pagsubo. Napangiti tuloy si Aldrin. Dali-daling bumaba si Amiel at inagaw ang tinidor, sabay subo ng laman na lasagna. Natulala ang dalawa sa inasta nito. "Sir, akong nagpaluto kaya ako dapat ang first bite." "Ang lala mo na Dre." Napailing-iling na nga lamang, nasabi ni Aldrin. "Naka-first bite ka na. Baka naman pwede nang kumain. Kanina pa ako natatakam sa amoy nitong pagkain." Sabi nga ni Aldrin kay Amiel. Nakasimangot na ibinalik ni Amiel ang tinidor sa kapatid. Naupo ito sa harap nito at nakakaros ang mga brasong pinunood itong kumakain. "Wala ka bang planong ikuha rin ako?" Mabilis ngang kumilos si Sabina at ikinuha ito ng platito at tinidor. "Ito na po sir, ipagsandok mo ko." "Okay po." Napangiti nang iinggit si Amiel sa kapatid nang ipaghain nga siya ng kasambahay. Para pa nga itong bata kong umasta. "Sabina." Pagtawag naman ni Aldrin dito matapos niyang ipaghain ang kapatid nito. "Bakit po?" "Subuan mo ko." Tila nang aasar pang sabi ni Aldrin. Nakita nga ni Aldrin kung paanong naglaho ang mapang-asar na ngiti ng kapatid. Batid niyang minumura na nga siya nito sa isipan habang sinusubuan siya ni Sabina. Matalim ang mga mata nitong nakatitig sa dalawa habang parang sinasaksak ng tinidor ang lasagna. Halos mabali na nga rin ang tinidor na hawak nito nang dahil sa gigil. "Ang sarap ng lasagna no?" Nang aasar nga na tanong ni Aldrin kay Amiel. "Sabina." Tawag naman ni Amiel at pinalapit nga ang dalaga. "Bakit po?" Tinapik ni Amiel ang hita. "Sit here." "Po?" Gulantang na tanong ni Sabina. Nagugulhan man sa nangyayari ay naupo pa rin siya roon dahil sa nakakatakot na tingin ng kanyang boss. "Say Mukhang pinagtitripan ako ng isang to Hindi pala, ng 2 to. Akala nila? Naku, pinigkas yun ng dalaga, ngunit sa paungol na paraan. Nanlaki ang mata ni Amiel, ganun din ang kapatid nito. Mukhang hindi nila pareho inasahan yun sa dalaga. Nawala ang nangaasar ng ngiti ni Sabina nang makita ang malamig na tingin ng amo niya. "Not with him." "Huh? Just do that in private with me." "Kumain ka na." "Po?" Hindi nakaimik si Sabina nang umpisahan nga siyang subuan ni Amiel. Hindi niya lubos akalain na madadamay siya sa asaran ng magkapatid. "Stay away from my brother." Pumihit si Sabina paharap kay Amiel. "Bakit?" tanong niya. Dahil wala siyang namakitang ibang rason para layuan ito. Alam niya ang lugar niya at hindi rin naman siya sobrang malapit dito. "Basta, layuan mo siya." "Bakit nga?" Hindi ito nakasagot kaya naman nilampasan na nga niya ang binata upang pumasok sa loob. Natigilan siya nang hawakan nito ang braso niya. Puno ng pagtataka siyang napatingin dito. "Magsiselos ako." Teritsang sabi ni Amiel. "Ano po, Sir Amiel?" Pumihit ito paharap sa babae. Bakas ang sakit sa mata. "Hindi ba obvious na gusto kita, Sabina?" "Ha? Hindi mo alam ang sinasabi mo, sir." Tumalikod si Sabina takmang aalis, ngunit pinigilan siya ng binata.
Pagod na akong itago ang nararamdaman ko. At gamitin lang parate ang pang-aasar sa'yo para maramdaman mo to o iparamdam sa'yo to. Huminga si Sabina bago siya hinarap. Kalimutan mo na lang yung nararamdaman mo. Seryosong sabi ni Sabina. Ano namang masama kung magustuhan kita? Wala ka namang boyfriend, di ba? Buntis ako. Deretsahang sabi ni Sabina at hindi nakaimik ang binata. Kaya mas makabubuti na kalimutan mo na lang kung ano man niyang nararamdaman mo. Naglakad na nga siya palayo pagkasabi nun. Sino nga ma? Tanong nga ni Amiel. Hindi na mahalaga yun. Wala na rin naman kami. Kaya please, tama na. May anak na ako kaya ibaling mo na lang sa iba yung nararamdaman mo. O baka naman nabibigla ka lang. Nadadala ka lang. Dahil parati mo akong inaasar. Okay lang. Sabi nga ng lalaki. Napatigil nga si Sabina sa pagakbang dahil sa sinabi ni Amiel. Dagdag pa nga ng lalaki. Kaya ko kayong mahalin pareho. Napapikit siya ng mariin. Gusto niyang sabihin na siya ang ama. Nang batang dinatala niya ngunit natatakot siya sa mga mangyayari. Hindi pa rin siya sigurado kung totoo ba ang nararamdaman nito para sa kanya kaya bakit siya susugal. Paniguradong playtime lang sa'yo yun. Paalala nga nito sa sarili bago tuluyang iniwan nga si Amiel. Ayaw niyang umasa sa pag-ibig na alok nito. Natatakot nga ang babaeng mabigo. Buong akala ni Sabina ay tatantanan na nga siya ng amo dahil doon ngunit hindi ganun ang nangyari. Mas dumalas pa nga ang pag-uwi nito. Hindi kagaya noon na halos bumibisita na nga lamang o hindi kaya ay nagpapalipas lang ng gabi dahil may sarili naman itong kondo. Alam na rin ng kanyang amo ang tungkol sa pagbubuntis niya. Akala nga niya ay palalayasin siya ngunit hindi yun ang nangyari. Pinayagan pa rin siya ng mga to na manatili ngunit wag nang magtrabaho. Ayaw sana ni Sabina nang sabihin ng mga ito na sasahuran pa rin siya. Doon lamang siya nakampante. Sabi nga ni Sabina, bakit niyo po ba ginagawa to? Bakit ang bait ninyo sa akin? Tanong nito sa ginang, nakasama niya sa kwarto. Nasa kama silang dalawa at tinutulungan siyang mamili ng damit na isusuot sa check-up niya. Binilhan kasi siya nito ng mga damit pambuntis. Mukha ngang mas excited pa ang mga to kaysa sa kanya. Ang alam nila ay nabuntis siya ng ibang lalaki. Kaya nagtataka siya kung bakit ganito siya ng mga ito kung tratuhin. Sabi nga ni Ma'am Celestine, mahal ka ng anak ko at mabuti kang tao. Nararamdaman namin yon. Sapat na rason na yon para maging mabuti kami sa'yo. Kahit po, isa akong disgrasyada? Tanong ni Sabina. Sagot naman ng mabait na si Ma'am Celestine, huwag mong sabihin yan, iha. Hindi dyan nakabase ang kahalagahan mo bilang isang babae. Ikaw ay isang matapang na babaeng nagdadala ng buhay. Dakila ka, yun ang isipin mo. Hinawakan nito ang kamay niya. Masaya sa'yo ang anak ko. Hindi mo lang alam pero ang daming nagbago sa kanya mula nang mahulog siya sa'yo. Tsaka yung lagi naming binibilin sa'yo tumigil ka na lang muna sa paglalabada. Tumulong ka na lang dito sa mga mas magagaan ng trabaho. Stop being our labandera muna. Pwede ka namang mapunta ka na muna sa kusina para hindi masyadong hassle. Napansin niya nga rin ang pagbabago ni Amiel, gaya nga ng sabi ni Ma'am Celestine. Hindi na rin siya inito iniinis tulad ng dati. Matapos magbihis ay bumaba na nga sila. Hinatid ng ginang si Sabina sa sasakyan kung saan naghihintay si Amiel. Sabi nga ni Sabina, kahit sa driver na lang po ako magpahatid. Mukhang hindi papayag ang anak ko kaya sige na. Walang imik siyang pinabuksan ni Amiel ng pinto. Nasa ika-6 na buwan na nga siya ng pagbubuntis niya at sa nakalipas na mga buwan ay nandyan si Amiel sa tabi niya para alagaan siya. Ito ang sumalo sa mga mood swings niya at ang bumibili ng mga kinikrave niya. Sobrang haba ng naging pasensya nito, bagay na hindi niya inasahan mula sa binata. May mga pagkakataon na gusto na nga niyang sabihin pero natatakot siya dahil baka iwanan din siya nito tulad ng ginawa ng tatay niya. Paano kung hindi normal ang pinagbubuntis niya? Iiwan din ba sila nito tulad ng ginawa ng ama niya nang isilang ang bunso niyang kapatid na may autism? Sabi nga ng doktora, excited ka na bang malaman ang gender ng baby? Tanong nga nito. Opo, Dok. Iginalaw ng doktor ang bagay na nakadikit sa tiyan niya upang makita ang bata. Oh, it's a girl!
babae ang magiging anak nyo. Naluha naman si Sabina nang marinig yon. Nang lingunin niya si Amiel na nakatayo sa gilid niya, ay nahuli niya itong nakatitig sa monitor at bakas sa matang saya. Anak mo yan. Gusto niya yung sabihin kay Amiel ngunit pinangunahan siya ng takot. Matapos ang check-up ay dumiretso na nga sila ng department store upang mamili ng mga gamit ni baby. Halata sa lalaking kasama niya ang excitement habang naglalakad sila papasok sa tindahan ng gamit ng mga sanggol. Excuse me, miss, saan ang crib? Tanong nga ni Amiel sa isa sa mga staffs. Doon po, sir. Salamat. Hinawakan nga ni Amiel ang kamay ni Sabina at hinatak na papunta roon. What do you think about these two? Alin ang mas maganda sa kanila? Kahit ano, pareho namang maganda. Kaso pareho ring mahal. Sabi ni Sabina. Huwag mong alalahanin ng presyo, akong bahala. Kahit bilhin ko pa ang buong mall na to para sa inyo ng anak natin, gagawin ko. Anak natin? Nagtatakang tanong ni Sabina. Humakbang si Amiel at hinawakan ang kamay niya. Sinsero siya nitong tinignan. Sabi nga nito, noong minahal kita, kasama ko na ring minahal ang anak mo, Sabina. Salamat. Yan lang nasabi ni Sabina. Niyakap niya ang binata upang iparamdam dito ang bagay na hindi niya masabi. Hindi naman siya manhid. Para hindi mahulog sa pag-aalagang ginagawa nito. Si Amiel ang naging katuwang niya sa kanyang pagbubuntis. Lahat ng gustuhin niya ay binibigay nito kasama niya ito sa lahat ng check-ups sa doktor. May mga pagkakataon pa nga na nagle-leave ito sa trabaho para roon. Minahal silang mag-ina nito kahit na hindi nito alam na siya ang tatay ng batang dinadala ni Sabina. Sabi nga ni Chichi, ang ganda-ganda naman ng magiging room ni baby. Oo nga eh. Sang-ayon naman ni Sabina habang nakaupo sa kama at pinagmamastan ang kwarto na magiging kwarto nila ng anak na si Amiel mismo ang gumawa. Engineer nga. Komento naman ni Gina na nakatayo at pagala-gala ang tingin sa paligid. Grabe, ang bilis no? Parang kailan lang nung nalaman namin na buntis ka tapos ngayon, anytime soon, manganganak ka na. Oo nga eh, sana maging maayos at ligtas ang panganganak ko. Hinimas nga niya ang malaking tiyan. Ipagdarasal namin yan. Oh, nandyan na pala si Sir Amiel mo. Tumayo na nga ito. Gina, tara na, exit na tayo. Pagkalabas ang dalawa, ay si Amiel naman ang pumasok. Isinara nito ang pinto bago ito naupo sa tabi niya. Hinimas nito ang tiyan ni Sabina at kumurba ang matamis ng ngiti sa labi nito nang sumipa ang baby. She kicked. Manghang sabi nga ni Amiel. Hey, why are you crying? Masakit ba? Sige, hindi ko na hahaplusin para hindi na siya sumipa. No, hindi yon. Masaya lang ako. Sabi ni Sabina. Bakit? Kasi naalagaan mo kami. Hindi ko ine-expect to. Mahal ko kasi kayo. Walang pag-aalinlangang sabi ni Amiel. Lumuhod dito sa sahig upang pumantay sa tiyan ni Sabina. Idinikit nito ang tenga roon. Para kang may pakwan sa tiyan. Nito habang pinakikinggan yon. Paano kung pakwan talagang laman yan? Pinagtitripan lang pala kita ganun. Tumunghay ang binata at umiti at tumawa ng bahagya. E di kakainin natin. Hinampas siya ni Sabina sa braso. Tss, ikaw talaga. Tapos totohanin natin. Sabi nga ni Sabina, nanigas siya sa kinauupuan dahil sa lapit ng distansya ng mga mukha nila. Amiel, what's wrong? Alalang tanong ni Amiel nang gumuhit ang sakit sa mukha. Manganganak na yata ako. Kinakabahang sabi ni Sabina. Binuhat na nga siya ni Amiel palabas. Samantala, naging matagumpay ang pagsisilang ni Sabina ng sanggol. Hindi madali pero nandyan si Amiel at ang mga doktor upang alalayan siya sa panganganak. Sabi na nga ng nurse, the baby is here. Nakangiting pumasok ang nurse na may tulak ng hospital crib na pinaglalagyan ni baby. Si Amiel ang unang bumuhat sa sanggol at nakita mismo ni Sabina kung paano ito naiyak sa tuwa nang makita ang baby at mahawakan. Sabi pa nga nito, she's so adorable. Tila ba ayaw nitong alisin ang tingin sa sanggol. Silang dalawa lang sa kwarto dahil lumabas sila Chichi
upang bumili ng makakain. Inabot nito kay Sabina ang baby nang umiyak ito. Naupo si Amiel sa gilid ng kama at pinaglaruan ang tikom na kamay ng baby. Baby, kahit hindi ka sa akin, gusto kong malaman mong mamahalin kita ng buo na parang akin. Pero biglang sabi ni Sabina, "She's yours." Naguguluhan siyang tinignan ni Amiel. "Anak mo siya, Amiel." Tumulo ang luha niya pagkasabi nun. "Amiel? Amiel!" Pagtawag niya rito dahil nawalan ng malay ang lalaki. "Diyos ko, Amiel, gumising ka!" Samantala, makalipas nga ang ilang oras, mabuti naman nagising ka na. Naupo siya at naguguluhang tinignan si Sabina at ang batang karga nito na sinasabing anak niya raw. "Anak ko? Paanong?" "Sa car park ng bar nung gabi. We met there. Inuwi mo ako sa kondo, tapos may nangyari sa atin. Hindi ko na halos maalala lahat. Basta ang tanda ko lang. Pumasok ako sa kotse ng kung sino. Lasing na ako noon at wala sa sarili. Madilim din sa sasakyan mo kaya siguro hindi natin nakita ang isa't isa. Ang naalala ko lang pinipigilan mo ako ngunit ayaw kong papigil. Matigas ang ulo ko dahil lasing na ako. Tapos kinabukasan pagising ko, nagulat na lang ako kasi ikaw pala yung lalaking nakauna sa akin." Hinaplos ni Amiel ang mukha ni Sabina at pinakatitigan siyang mabuti. Puno ng pag-aalala at katanungan ng mga mata niya. "Bakit hindi mo agad sinabi sa akin?" Napailing si Sabina. "Natakot kasi ako. Alam ko naman na wala lang sa'yo yung nangyari sa atin. Batid kong kagaya lang ako ng ilang babaeng naikama mo." "No, of course not. You're not." Hinagkan nito sa noong dalaga. "I regretted what happened that night. 'Cause I thought, and I felt like I cheated on you. Sobra akong nagilty sa nangyari, lalo na noong nalaman ko na nagkasakit ka. Pakiramdam ko ang sama-sama ko dahil nung kinagabihan noon, meron akong naka one night stand." Umiling si Sabina. "You don't need to feel guilty. Wala pa namang tayo noon at wala ka pang nararamdaman sa akin noon." Pero muling umiling si Amiel. "No, mahal na kita noon pa, Sabina. Yun ang rason kung bakit nagigilty ako. At first, I was just doing that to forget you. Sinubukan kong libangin ang sarili at ibaling sa iba ang nararamdaman ko para sa'yo. I was so in denial. Hindi ko maamin sa sarili ko na unti-unti na pala akong nahuhulog sa'yo. Hanggang sa isang umaga nagising na lang ako na masyado ng malalim ang nararamdaman ko. Hindi na ako makaahon." Isinumping nito ang buhok na humaharang sa mukha ng dalaga. "I love you. I love you, Sabina." Sabi nga nito habang nakatingin ng mata sa mata kay Sabina. "Mahal din kita." Napaluha si Amiel sa isinagot ni Sabina. Hinagkan nito sa noo ang dalaga, pababa sa ilong, hanggang sa dumako yun sa labi. Buong puso naman yung tinugon ng dalaga. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang saya. Yun ang unang beses na nahalikan nilang isa't isa na walang impluwensya ng alak. Nasa sarili sila pareho at aware sa mga nangyayari. Nang dumating ang mga magulang ni Amiel, ay doon nila ipinaliwanag ang lahat. Naguluhan pa nga sila nung una, ngunit sa huli ay naiintindihan na nga rin naman nila ang mga nangyari. Tuwang-tuwa ito sa kanilang apo na pinangalanan nilang Amara Solen. Samantala sinabi na nga rin ni Sabina sa kanyang pamilya ang tungkol sa panganganak niya. "Kay gandang bata," ani ng ina ni Sabina habang karga ang apo. "Pasensya na po, Nay, ha, kung hindi ko po sinabi kagad sa inyo." Napailing ang kanyang ina. "Naiintindihan ko, anak. Alam kong ayaw mo lang na mag-aalala ko." Ipinaliwanag na ni Sabina sa inay niya ang mga nangyari. Likas sa ina nito ang pagiging mapagmahal at maunawain. Batid niyang ginawa lamang yun ng anak dahil ayaw nitong mag-alala siya rito. Isang umaga ay nagising na lamang si Sabina na nasa bahay na ng mga Salvedo ang ina at kapatid niya. Lingid sa kanyang kaalaman ay sinundo na pala ni Amiel ang mga to sa probinsya. Naging madrama ang tagpong yun dahil halos isang taon niya ring hindi nakapiling ang mga to. Masayang masaya si Sabina dahil sa wakas makakasama niya na sila. Sabi pa nga ni Amiel, "Ang ganda mo.
Komento ni Amiel pagkababa ni Sabina ng hagdan. Hindi ba parang awkward? Umiling ang lalaki. Of course not. Bagay na bagay kaya sa'yo. Diba baby, bagay na bagay kay mommy ang school uniform niya? Tanong nito sa anak, nakaraga. 10 buwang gulang na nga ito at lumalaking maganda at malusog na bata. Lumapit si Sabina at hinagkan ang anak. Sabi nga nito, gagawin ni mommy ito para sa'yo anak. Inoferan kasi ng pamilya ni Amiel si Sabina ng scholarship. Pangarap niya na makatapos na hindi niya nagawa noon dahil sa hirap ng buhay. At dahil nandito na nga ito ngayon ay hindi niya sasayangin ang oportunidad na makapag-aral. Sabi nga ni Chichi at Gina, ready na kami. Pumasok sa eksena sina Chichi na naka-uniform na rin. Tulad ni Sabina ay papasok na rin ang mga ito. Nasa middle 20s pa lang naman sila at may potensyal kaya nanghihinayang ang kanilang mga amo kung mananatili sila sa pagiging kasambahay o labandera. Mas gusto rin ng mga to na may kasama si Sabina. Nalaman din kasi ng mag-asawa na kaya pala nagtatrabaho ang mga to ay upang makaipon pa unti-unti para sa pag-aaral. Sabi nga ni Amiel, ihatid ko na kayo. Sagot naman ni Sabina, naku kahit si Kuya Samuel na lang. Tinignan niya ang driver. Sagot naman ni Amiel, ako na, first day mo. Hindi na nga nagpapigil pa ang lalaki. Wala na rin namang nagawa, sina Sabina. Makikihawak muna si baby manang, ihatid ko sila. Sabi ni Amiel sa mayordoma at binuhat na nga ang bata. Marami namang tao sa bahay. Bukod pa roon ay nandun rin ang mga ina nila kaya may mag-aalaga sa bata. Kampante si Sabina na mag-aaral dahil manatitiyak niyang hindi pa babayaan ng mga to ang anak niyang si Amara. Pinagbuksan ni Amiel ng pinto ang kanyang nobya habang nagkusa naman yung dalawa. Malaki na kami, kaya na namin ang sarili namin. Biro nga ni Chichi. Natawa na nga lamang sina Amiel at Sabina. Tanong nga ni Sabina, kay Amiel, wala ka bang pasok ngayon? Umiling ang lalaki. May bibisitahin lang akong site mamaya sa Cavite pero mamayang 3:00 pa naman yon. Okay, sagot ni Sabina. Nang makarating sa eskwelahan, ay unang bumaba si Amiel. Umikot ito sa kabilang side upang pagbuksan ulit si Sabina. Sabi nga ni Chichi, buti na lang talaga independent ako. Sus, wala ka lang talagang jowa. Basag ni Amiel. Ipamukha niyo pa, sir. Nag-asaran pa nga sila. Napaiwas na nga lamang nang tingin sina Chichi at Gina nang biglang halikan ni Amiel si Sabina nang magpaalam na nga ito dahil papasok na nga sila. Tama na yan, sisi, tara na nga, malilate na tayo. Ang cheesy nakakainggit. Pagbibiro pa nga ni Chichi at hinatak na nga ang kaibigang si Sabina. Masayang naging unang araw ni Sabina sa eskwela. Hindi niya lubos akalain na pagkatapos ng ilang taong paghinto sa pag-aaral sa kolehiyo at pagkabigong abutin ng pangarap na makapagtapos ay babalik siya sa pag-aaral upang ituloy ang naudlot nilang pangarap na magina. Palaging nandyan si Amiel upang suportahan siya, hindi lamang sa pag-aalaga sa kanilang anak kundi pati na rin sa kanyang pag-aaral. Kapag nahihirapan siya sa kanilang asignatura, lalo na sa math ay si Amiel ang nagtuturo sa kanya. Isa itong engineer kaya naman maning-manilang rito ang mga ganoong bagay. Napaka-supportive nga nito kay Sabina. Ang galing mo talagang magturo. Mas naiintindihan pa kita kaysa ron sa prof ko eh. Ani nga ni Sabina na nakatitig sa kanyang nobyo. Hindi niya maintindihan ang lesson nila kanina sa taxation. Mabuti na lang at nandyan ito para turuan siya. Enjoyin mo lang ang pag-aaral. Isa yon sa epektibong paraan upang mas maintindihan mong lessons. The more na pinapressure mong sarili mo, mas lalo ka lang mahihirapan. Advice nga ni Amiel sa babae. Paano kung may enjoy? Ang sungit kaya ng prof ko. Sumbong ni Sabina. Sagot naman ni Amiel, sinusungitan din naman kita minsan ah. Pero nilalambing mo naman ako pagkatapos with kisses and cravings. Ay yung prof ko, hindi naman nanlalambing eh. Umiling si Amiel sabay sabing, at hindi pwede. Ako lang ang pwedeng gumawa nun sa'yo. Hindi ang prof mo, hindi si Kuya Aldrin. Hindi ang kahit sino. Si Amiel Salvedo lang ang pwede na intindihan mo? Ikinulong nito sa mga palad ang mukha ng binata at pinataka nito ng halik sa labi. Oo na po, I love you.
Paglalambing ni Sabina. Pumikit sa Sabina nang ilapit ng nobyo ang mukha sa kanya. Ilang saglit pa at naramdaman na nga lamang niya ang labi nitong marahang humahagod sa kanya. I love you. Habol hiningang sambit ng binata. Paulit-ulit niyang sinabi yon kasabay ng pagpuno nito ng halik sa mukha ng dalaga. Hanggang ngayon ba nagsiselos ka pa rin sa kapatid mo? Tanong ni Sabina. Of course not. Defensive na sagot ni Amiel. Talaga po ba? Tila nanunuksong tanong ni Sabina. Nakasimangot na tumayo si Amiel at naglakad papunta sa kanilang kama. Bahala ka dyan. Suyuin mo ko. Maktol nga ni Amiel bago nagtalokbong kunwari ng kumot na parang nagtatampo talaga. Natawa na nga lamang si Sabina. Sa inasta ng kanyang nobyo, mas matanda ng 4 na taon, ang 28 years old na licensed civil engineer na ito, pero kung minsan ay mas bata pa ito kung umasta kaysa sa kanya. Iniwan ni Sabina ang ginagawa at nilapitan ng nobyong parang batang nagtatampo upang suyuin. Tinabihan nito ito at niyakap. Sabi nga ni Sabina, I love you. Bulong niya sa lalaking nakahiga, patagilid. Pumihit ito paharap sa kanya at parang bata na lumabi. Hindi naman pwedeng I love you lang. Dapat may kiss din. Ginawa ng dalagang ginawa ng lalaki sa kanyang pagpupog ng halik sa mukha. Hindi nito yon tinigilan hanggang sa ngumiti nga ang nobyo. I love you. Masuyong sabi na nga ni Amiel. Mahal din kita. Sagot muli ni Sabina. Nagkulitan lang sila nang nagkulitan sa higaan hanggang sa pareho na nga silang hinatak ng antok. Nakatulog si Sabina nang mahimbing dahil yakap-yakap siya ni Amiel, ang lalaking pinakaiinisan niya noon at mortal enemy niya na hindi niya inakalang mamahalin pala siya ng ganito. Sa kabilang banda, lumipas ng mabilis ang panahon. Graduate na tayo! Nagtatatalon sa tuwa ang tatlo, sina Gina, Chichi at Sabina. Masaya sila na sa wakas pagkatapos ng 4 na taong paghihirap sa kolehiyo ay nakamit na nga rin nila sa wakas ang diplomang ilang taong inasam at pinaghirapan. Malaki ang pasasalamat nila sa mag-asawang Salvedo sa pagbibigay sa kanila ng scholarship. Sobrang bait nila. Oh, nandyan na pala ang mag-ama mo, sabi naman ni Chichi. Nilingon ni Sabina ang itinuro ni Chichi. Nakita niya ang mag-ama niyang malapalapit sa direksyon nila. Congrats, mahal. As always, I'm proud of you. Masuyong sabi nga nito. Ngumiti si Sabina. Thank you. Niyakap niya ang binata. Graduate na si Mami, anak. Isinuot ni Sabina sa ulo ng anak ang itim na toga. Sabi naman ni Chichi, picturean ko kayo. Voluntaryo nito. Pumwesto na nga sila para sa picture taking. Karga ni Amiel ang 4 na taong gulang na anak at katabi si Sabina. Sa sumunod na kuha naman ay hinalikan nilang dalawa ang pisngi ng anak. Larawan sila ng isang masayang pamilya. Nag-picture taking pa nga sila bago umalis sa lugar upang kumain. Masayang-masaya si Sabina dahil sa wakas ay nakatapos na nga siya. Ngunit kung mayroon mang pinakamasaya, ayon ang kanyang ina na pinaka-proud sa lahat. Pinasara ni Aldrin ang kanyang restaurant ng araw na yon para sa salo-salong inihanda. Maraming pagkain at inumin. Isang araw na kahit kailan ay hindi makakalimutan ni Sabina at ang dalawa niyang kaibigan. Sabi pa nga ni Chichi, grabe, ang sasarap ng mga pagkain. Masayang komento nito. Siyempre, si Chef Aldrin pa mismo ang nanguna sa pagluluto. Tugon naman ni Gina. I hope you enjoy the food. Sabi nga ni Aldrin. Enjoy na enjoy po, ang sarap. Sabi naman ni Sabina. Kung alam ko lang talaga Aldrin noong una na chef ka, edi sana hindi ko na pinatikim pa yung niluto kong lasagna. Nahihiya tuloy ako. Sabi ni Sabina. Bakit? Masarap naman ah. Kahit na, iba pa rin ang standard mo, masyadong mataas dahil international chef ka na. Kaya ka pala nasa ibang bansa dahil doon. Tumango si Aldrin. Yes, I worked in a 5-star restaurant abroad as a head chef. Tapos nung umuwi ako sa Pilipinas, naisip ko na magtayo na nga rin ng sarili kong restaurant. And now I'm running this restaurant for almost 4 years. Maganda naman ang kinalabasan. Congrats! Sabi ni Sabina.
congrats din sa inyo, sa inyong tatlo, sabi nga ni Aldrin. Sila lang talaga ang kino-congrats mo, na-promote kaya ako na CEO. Sabat naman ng kapatid nitong si Amiel. Tama ang sinabi ng binatang si Amiel. Noong nakaraang linggo lang ay ipinasa na nga sa kanya ang pamamahala sa Salvedo Real Estate Corporation. Nung una ay hesitant pa nga si Mr. Salvedo na ipamana ang kumpanya sa anak dahil sa lifestyle nito at kung paano nga siya mamuhay. Puro gimmick, inom at babae. Masyado pa raw itong iresponsable upang humawak at mamahala ng isang malaking kumpanya. Mahirap sumugal dahil maraming manggagawa ang maapektuhan. Ngunit nang makilala nito, si Sabina ay nakita nila ang malaking pagbabago kay Amiel. Sa nakalipas na 5 taon, nasaksihan nila ang malaking pagbabago sa anak, hindi lamang sa ugali, kundi pati na rin sa pagtanaw sa buhay at pagtingin sa mga bagay-bagay. Mas nagkaroon din ito ng direksyon at mas naging responsable. Isa yon sa dahilan kung bakit sobrang nagustuhan ng mga ito si Sabina. Hindi ipinamana kay Aldrin ang kumpanya kahit ito ang panganay sapagkat mas gusto nitong mag-focus sa pagluluto. At suportado naman ng mag-asawang Salvedo kung anuman ang pangarap o gusto nilang gawin sa buhay. Wala sa puso ni Aldrin ang pagpapatayo ng gusali at mga establishmento. Successful naman ito sa path na pinili nito. Saka na kita babatiin kapag ikakasal ka na. Tila pangaasar naman ni Aldrin kay Amiel. Natigilan ang mga taong kasama nila sa lamesa. Napayuko na nga lamang si Sabina. Dahil sa pinaghalong kilig at hiya, sa 4 na taon ay niminsan hindi pa siya nito inalok ng kasal. Bagay na labis niyang ipinagtataka. Dahil bukod sa may anak na sila, ay batid niyang nasa hustong gulang na naman sila. Matapos kumain ay tumambay muna ang dalawa sa rooftop ng hotel upang magpahangin. Tulog na ang anak nila sa kwarto sa baba kaya sila na lang dalawa ang magkasama. Sabi pa nga ni Sabina, ang lamig. Sambit nito ng isaw-sawang paa sa tubig ng pool. Come here, tawag ni Amiel sa kanya. Kahit na nilalamig ay lumangoy pa rin siya palapit sa nobyo. Sinalubong naman siya nito ng mainit na yakap. Ang ganda! Wika nga ng dalaga nang makita ang view sa ibaba. Tanaw mula sa infinity pool ng rooftop ang maliwanag na syudad. Kumikinang ang mga mumunting ilaw sa kanyang paningin. Sobrang ganda ng view. Idagdag pa ang mga ilaw dito sa rooftop at maging ang ilaw sa pool. Niyakap siya ng binata mula sa likuran habang tinatanaw niya ang mundo sa ibaba. Naramdaman niya ang tungki ng ilong ng binata na humagod sa gilid ng leeg niya, pababa sa balikat. Nang biglang, "Will you marry me?" Masuyong bulong na tanong ni Amiel na labis na ikinagulat ni Sabina. Pumihit siya paharap sa nobyo at tuon nagtama ang mga mata nila. Amiel. Inilabas nga ni Amiel ang isang diamond ring na nagpaluha na nga sa kanya. Miss Sabina Sailin Rodriguez, will you be my partner for this lifetime? Sagot naman ni Sabina, akala ko hindi mo na ako pakakasalan eh. Naluluha niyang sambit. Ilang years na kasi tayo, tapos may anak na rin, pero ni minsan hindi mo ko inalok ng kasal. Sabi naman ni Amiel, pagkatapos ngang haplusin ang pisngi niya, you don't know how hard it is for me to refrain myself from marrying you, Sabina. Gustong-gusto na kitang pakasalan. Sa totoo lang, pero pinigilan ko yung sarili ko dahil gusto kong gumraduate ka na. Ang apelyido pa rin ng nanay mong nakalagay sa diploma mo. Siya ang nagpakahirap sa'yo ng maraming taon kaya mas deserve mong gumraduate bilang anak niya at hindi bilang aking asawa. Tumango si Sabina. Kaya pala, naluha nga siya sa sinabi ng binata. Dagdag pa nga nito, at isa pa, alam kong marami ka pang gustong makamit gaya ng diploma mo, kaya talagang pinigilan ko ang sarili ko para suportahan ka na lang muna sa mga gusto mong gawin. Ngayon naiintindihan na nga ni Sabina kung bakit hindi na siya nito pinakasalan dahil napaka-selfless pala ng pagmamahal ni Amiel. Kahit nalaman nitong nagkaanak sila na
Hindi niya kilala kung sino ang ama. Siya pa din ang umako dito. Sabi pa nga ni Amiel, pero ngayong nasa iyo na ang mga gusto mong makuha, pwede mo nang gamitin ang apelyido ko, pero hindi kita pipilitin. Hihintayin kita kung kailan ka talaga magiging handa, Sabina. Sabi nga nito, of course handa na ako. I want to be your Mrs. Salveda. So that means, oo, Engineer Zamaniel Salveda, pakakasalan kita. Nanginginig ang kamay nitong isinuot iyon sa nobyo. I love you. Wika nito bago hinalikan si Sabina na ngayon ay fiancé na niya. San ba kasi tayo pupunta? Tanong ni Sabina sa kanyang fiancé. Kagagaling lang nila sa designer para sa susuotin na kasal. Akala niya ay uuwi na nga sila pero umiba ng daan. Huminto ang sasakyan ni Amiel sa tapat ng malaking bahay. Bumaba ito para pagbuksan si Sabina. Sabi ni Sabina, hindi naman to ang bahay niyo ah. Alam ko, sagot ni Amiel. Yun naman pala, anong ginagawa natin dito? 'Di ba may appointment pa tayo? Lumingalinga ang babae sa paligid. Inuuwi na kita. Pag-uulit ni Amiel. Napatingin si Sabina rito. Amiel, anong ibig mong sabihin? Sa bahay natin. Ipinakita nito ang mga susi at pinakalansing pa ngayon. You mean? Oo, Sabina. Atin na ang bahay na to, nag-aaral ka pa lang. Binubuo ko na ang proyektong to. It took us years to complete this project kasi special to. Talaga? Tuwang-tuwa nga niyang niyakap ang fiancé. Walang pagsidla ng kanyang saya. Lalo pa nang akitin siya ni Amiel na pumasok upang tignan ang loob. Malaki yun para sa kanilang tatlo at sobrang ganda ng pagkakagawa. Ngunit kung mayroon mang nagpa-special sa bahay na yon ay binuo yun ng parte ni Amiel bilang head engineer ng proyekto. Sobra rin siyang na-touch nang malaman nga na naglaan ng kwarto si Amiel para sa inay at kapatid niya. May tigis ang kwarto ang mga tos na kapakomportable at may magandang view sa labas ng bintana. Pakiramdam ni Sabina ay nananaginip siya sa mga nakikita. Huli nilang pinuntahan ng master's bedroom na nasa 3rd floor. Exclusive ang palapag na yon sa kanilang mag-asawa. Sabi nga ni Gina, habang nasa espesyal nga silang kaganapan. Grabe, ikakasal ka na talaga. I'm so happy for you, Sisi. Dagdag naman ni Chichi at niyakap si Sabina. Oo. Ilang minuto na nga lamang, kasal na nga ng dalawa. Bihis na nga ang mga ito at ilang minuto na lang ay susunod na rin sa simbahan. Pinagmasdan ni Sabina ang kanyang sarili sa salamin ng vanity table. Ito ang araw na pinakamaganda siya. Kahit araw-araw namang sinasabi ni Amiel na maganda siya ay iba ngayon. Mommy! Lumapit sa kanyang anak na bihis na rin. Ang ganda naman ng anak ko! Kinalog niya ang anak na maglilimang taong gulang na. Ito ang kanilang magiging flower girl sa kasal mamaya. Nakakatuwang isipin na ang anak mismo nila ang tagasaboy ng bulaklak sa aisle. Lumaki itong maganda at matalinong bata. Sa edad na 3 taon ay marunong na nga ito ng ballet at tumugtog ng violin. In-enroll kasi nila ito sa ballet and music class. Bata pa lang ang anak nila ngunit marami na itong naisubukan. Nandiyan naman sila palagi upang suportahan ang anak. Nang bumukas ang simbahan ay sinikap ni Sabinang huwag maiyak. Sa harap ng altar, ng Diyos at mga tao saksi sa napaka-espesyal na araw na yun, ay nagsumpaan silang dalawa. Isang sumpaang panghabang buhay at walang kahit sino ang makakatibag. Sabi nga ni Amiel, I love you, may Mrs. Salvedo. Bago hinalikan ang kanyang bride na si Sabina. Natapos ngayon na punong-puno ng pagmamahal. Isang araw, Mommy, Daddy! Nagising sila ng yugyugin ng kanilang anak. Nakapadyama pa itong pantulog at magulo ang buhok. What time is it, baby? Antok na tanong ni Amiel sa anak dahil umagang-umaga. It's time for school, Daddy! Hala, may pasok ka nga pala. Sabat naman ni Sabina. Bumangon na nga si Sabina upang
Tulungang magayak ang anak. Si Amiel naman ay nanatili sa kama dahil pagod at puyat ito. Habang naliligo si Amara, ay nagpe-prepare naman ito ng breakfast at baon nito. Nang maluto ang umagahan, ay umakyat na nga siya sa taas upang gisingin ang asawa. Nadatnan nito yung nakadapa sa higaan. Hanggang bewang lang nito ang makapalat na kumot, kaya kita ang matipuno nitong likod. Lumuhod si Sabina sa kama upang gisingin ito. "Bangon na po." "Pinagod mo ko kagabi eh." Antok na reklamo ni Amiel sa asawa. Natawa si Sabina sa sinabi nito. Hindi naman siya makatanggi dahil totoong pinuyat nila ang isa't isa kagabi. "Ikaw kaya, sabi mo pagod ka sa work pero nakailan pa tayo?" Namula ang mukha niya nang maalala kung gaano kainit yung gabi. "Hindi kita matiis eh." Hinatak nga ni Amiel ang asawa palapit at niyakap. "I love you." Masuyo nitong sabi. "Mahal din kita, Amiel. Salamat sa lahat." Pumikit ito kaya ganun din ang ginawa niya. Ngunit hindi pa man naglalapat ang labi nila ay isang boses ang pumutol doon. "Ano, lalapit ba dyan ang kaldero?" Parang matandang tanong ng anak nilang 5 taon. Nakataas ang kilay nito at nakapamewang pa sa may pintuan. Sagot naman ang sabay ng Sabina at Amiel. "Nandyan na po." Natatawang tugon nila sa anak. Sinermonan pa nga sila ng anak habang pababa sila ng kusina. Lumaki itong matured at independent dahil na rin sa mga taong nakapaligid dito. Pinaghatak ni Amiel ang anak at asawa ng upuan. "Thank you, Daddy." "You're welcome, baby." Silang tatlo lang ngayon dahil umuwi ang ina at kapatid ni Sabina sa probinsya. May aasikasuhin daw roon. Ayaw naman magpaiwan ng bunso nila dahil masyadong close sa ina. Matapos kumain ay naggayak na nga lang sila tapos inihatid na ang anak sa eskwela. Ngayon pa lang ito papasok sa eskwela pero marunong na itong magbasa ng Tagalog at Ingles. Nahiligan kasi nilang mag-ina ang mag-teacher-teacheran kapag wala silang ginagawa sa bahay. Sabi nga ni Sabina sa anak, "Galingan mo sa school." "Opo, Mami." "Kapag may umaway sa'yo, isumbong mo na sa teacher, wag kang papatol." "I can handle it, Daddy. Fighter yata to." "Very good." Ginulo ni Amiel ang buhok ng anak. "Tapos kapag wala si teacher, ikaw na bahala sumipa." Dagdag nga nito. Pinhalo nga ni Sabina ang braso ng asawa. "Ikaw talaga, Amiel? Tinuturuan mo pa yung bata ng kalokohan." "No, I'm just teaching her to protect herself." Sabi naman ni Amara, "Bullies shouldn't be tolerated." Sang-ayon naman ang anak nila. "Oo na, pero anak, mag-iingat ka ha. Hanggat kayang umiwas sa gulo, gawin mo. Kapag hindi, basagin mo na ang muka." "O, ikaw pala eh. Biro lang." Tumawa si Sabina. "Sige na, pasok ka na, baka malate ka pa." "Ingat po kayo sa work nyo." Humalik si Amara sa kanilang dalawa bago pumasok. Pinanood lang nilang mag-asawa ang anak hanggang sa maglaho ito sa paningin nila. Tatawagan na lang nila si Manang para sumunod dito nang may magbabantay kay Amara dahil may trabaho sila pareho. "Shall we?" Yumapos na si Sabina sa braso ng asawa at nagtungo sa sasakyan. Nagtatrabaho si Sabina sa office ni Amiel bilang executive assistant. Mas gusto kasi ni Amiel na kasama ang misis, kaya ang nakastay ito sa cubicle nito sa opisina. Pumayag naman si Sabina dahil mas mabuti na yon. At least kahit pareho silang nagtatrabaho, naaalagaan at nakakasama pa rin nilang isa't isa. "Here's your coffee, Engineer Salvedo." Inilapag niya sa lamesa ni Amiel ang tasa ng kape. "Nagdala na rin po ako ng kape at asukal para kung kulang ang timpla, kayo na pong mag-adjust, okay? Kapag naman po lumamig, nandyan na rin ang termos. Kayo na lang po ang magtimpla ng naaayon sa panlasa." Natawa naman ng mahina si Amiel dahil sa tinura ng asawa. Naalala nila ang araw ng unang kulitan nila kung kailan pinahirapan ni Amiel ang asawa. "Talagang hindi mo nakalimutan yun ha? Parati mo pa rin akong pinaparinggan." Kumunot noo si Sabina. "Malamang, pinahirapan mo kaya ako ng sobra nun. Kung alam mo lang ang pagod ko kapapabalik-balik ko para lang dyan sa kape mo." Napangiti si Amiel. Sorry na nga." Hinatang niya ang bewang nito at pinaupo sa kanyang kandungan. "I love you." "Tss,
Tsaka umirap si Sabina. Hinagka naman siya ni Amiel sa pisngi. Bumabawi naman ako, no? Napangiti si Sabina nang maalalang mga ginagawa nito. Pumihit siya paharap sa asawa. Sa bagay, simula nga pala nung nanliligaw ka pa lang, magpahanggang ngayon ikaw nang nagtitimpla ng kape ko sa umaga. Kung hindi man kape, gatas at tsokolate naman. Sabi naman ni Amiel, handa kitang pagsilbihan sa buong buhay ko, Sabina. Hinagka niya ang asawa. Baka may biglang pumasok ha. Kabadong sambit niya nang maramdaman ang kamay ni Amiel sa gilid niya. I locked the door. Bulong nga nito. At may kung ano ngang itinapon. Napasinghap si Sabina sa ginagawa nito dahil ang saplot nga nito ang tinapon ng lalaki. Natawa na nga lamang ito. Have you done this with your former executive assistant? Of course not. Sabi ni Amiel. Talaga? You can cut this if I lie, babe. Sabi nito, sabay turo sa ibaba niya. Natawa si Sabina sa narinig. Pinatakan ng halikang mister. Samantala, nang minsang mamasyal sila. Wow, it looks so nice here! Excited na sabi ni Amara. Ingat sa pagtakbo, baka madapa. Paalala ni Sabina sa anak. Sabado ngayon at wala silang trabaho kaya naisipan nilang pumunta rito. Sa tabing lawa upang magpiknik. Inaayos ni Sabina ang mat. Sa ilalim ng puno nang dumating si Amiel na dala ang tent na itatayo nila mamaya. Lumapit ito at tinulungan ang asawang mag-ayos ng mga dalang pagkain. 1, 2, 3. Pinitsura ni Amiel ang magina na pareho pa ang ayos at suot. Twinning sila. Matapos magpicture ay nagpaalam na nga si Amara na maglaro kasama ang alaga nilang aso. Sinamahan naman ni Sabina ang asawa sa mat. Thank you. Aniya nang iabot ni Amiel ang sandwich na ginawa nito. Kumagat siya roon at kumalat sa bibig niya ang linamnam noon. Amiel. Tanong ng lalaki. I think I'm pregnant. Really? Excited na tanong nito. Feeling ko lang naman pero hindi pa naman sigurado. Ako yung gumawa niyan kaya sigurado. Sharpshooter kaya to. Pero paano kung hindi? Okay lang. We can make it real naman. Lately kasi madalas akong nahihilo tapos alam mo na, kagaya nung nagbubuntis ako kay Amara Solen. Pagbalik natin ng Maynila, bibisita tayo sa OB natin for check-up. Hinagkan nito sa noong sawa. I love you. Lumapit ang anak nila at ipinakitang napitas na bulaklak ng santan. Tinuruan ni Sabina ang anak na gumawa ng korona at pulseras gamit yon. Nag-camping sila noong gabi at nag-ihaw sa bonfire. Tuwang-tuwa ang anak nila sa inihaw na hotdog at marshmallows. Nang check-upin naman si Sabina sa OB nila sa Maynila. Kumpirmadong buntis siya. Babe, dahan-dahan baka kung mapano kayo ni baby. Kung alalayan mo naman ako, Amiel, para naman akong madadapa o maduluras sa hallway na to, sabi ni Sabina. Katatapos lang ng check-up ni Sabina. Tulad sa una niyang pagbubuntis ay kasama niya rin sa mga check-up ang asawa. Kahit busy ito sa pagiging CEO at engineer, ay hands-on pa rin ito sa pamilya. Nasa ika-4 na buwan na nga siya ng pagbubuntis kaya naman mas naging maingat ito. Sabi nga ni Amiel, aalagaan ko kayong mabuti ni baby, kasama ang anak natin. Hinagka ni Amiel ang likod ng kamay ng asawa habang naiipit sila sa traffic. Nang umusad yon, umabante na rin sila patungo sa tahanang kanilang binuong mag-asawa. Isang tahanang payapa at masaya kasama ng lumalaki nilang pamilya. At tapos na nga ang happy ending ng kwento ng kasambahay/labandera at ng isang CEO/engineer na sina Sabina at Amiel. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Neva Fajardo, Juvelin Romero, Nesbeth Hanaban, Ordering Hudi, Brando Racaza, Geraldine de Jesus, Luz, Enda Reyes, Dory, Dilmay Bardalaza, Julieta, Kidim Tess, Erlinda Chong,
Jocelyn Mercy Villantes, Jade Calma Juvelin Romero, Mera Floregala, Delia, Jens Benaventura, Teresita, Romulo, Merlilyn, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.